mga bro, ako po si Lilia. Kung bago ka lang po sa channel ko, hi po ulit sa'yo. And kung dati ka ng subscriber, hello and welcome back. So for today's video, pag-uusapan po natin yung sakit ko about sa aking breast cancer journey. Ang topic ko po today is about po sa mga procedures na ginawa po sa akin bago po ako naging breast cancer patient dito po sa Japan. So kung gusto niyo po yung malaman, well, chillax lang po kayo dyan and just keep on watching. Disclaimer lang po sa video ko today, yung mga procedures po na ginawa sa akin ng doctor ko is hindi po pare-pareho sa mga gagawin po sa inyong procedures ng mga doctors ninyo. Kasi po iba-iba po tayo ng mga doctors and iba-iba po tayo ng hospital or ng clinic na pinuntahan. So may kanya-kanya po silang mga procedures para ma-diagnose po kayo ng tama sa mga sakit po ninyo. And ginawa ko po pala yung aking video today kasi po merong nagtatanong sa akin sa Facebook. May nagme-message po kasi sa akin kung ano yung mga procedures po na pinagdaanan ko and about sa experience ko about sa diagnosis po ng aking sakit na breast cancer. So bago po ako nagpa-check up, yung naramdaman ko po is may masakit po sa kilikili ko. Tapos medyo may bukol po kasi ako sa breast ko, kaya pumunta kami sa isang clinic. Maliit na clinic lang po siya. Doon sa maliit na clinic na yon, sabi ng doctor na baka daw breast cancer yung aking nararamdaman. So yung clinic na yon, dahil mga maliit po, na-refer po ako sa isang malaking hospital. So yung pinaka first na ginawa is chinek yung yung breast ko, chinek din yung kilikili ko. Then gumawa ng referral yung doctor doon sa maliit na clinic na yon para makapagpa-check up po agad ako sa malaking hospital. Kailangan po yung referral letter kasi kung dediretso po kayo sa malaking hospital, matatagalan po yung schedule bago po kayo makapagpa-check up doon sa malaking hospital. So pinaka-importante po is yung referral letter galing doon sa maliit na clinic bago po kayo pumunta doon sa malaking hospital. Tapos, nung day po ng aking check-up, ang ginawa po sa akin is yung mammogram, ultrasound, tapos fine needle aspiration. So, from the mammogram and ultrasound, sabi ng sensei ko or ng doctor ko, may nakita din na super liit na parang bukol dito sa left breast ko. Tapos sabi niya, maybe hindi daw siya cancer. Pero ang ginawa, kinuhanan pa rin po ng fine needle aspiration yung left breast ko para ma-sure lang kung magkabila ang breast is magpa-positive ba or hindi sa cancer cells. So, yung fine needle aspiration po ata, parang kukuha sila ng sample ng tissue. Kunyari, meron po kayong bukol. Yung area po doon po kukuha ng sample ng tissues, yung fine needle aspiration. Pasensya na, nabubulol ako. Doon po sila sa surrounding tissue kukuha nung mismong bukol ninyo para i-test po sa lab. So, for the first check-up ko, yun po yung ginawa, mammogram, ultrasound, and fine needle aspiration. Yung fine needle aspiration po, para siyang karayom, medyo malaking karayom. Tapos tinusok, kunyari ito yung breast ko, tinusok siya. Pagtusok doon ng karayom, pagtusok doon ng karayom, inangat ulit yung karayom, then tinusok-tusok doon ng marami pang tusok sa loob. Parang may suction yung karayom na yon. Yun yung mga tissues na kinuha doon sa loob. Parang dugo na ganun lang ang kinuha. Tapos nag-intay kami ng 1 week ni Papa. Pagbalik namin sa ospital, positive po both breast ko na meron po ang cancer cells. Dahil nga positive siya, kinuna na po talaga ako ng core biopsy. Tapos kinunan din po ako ng blood test bago ako ginawa ng CT scan. Sa blood test kasi sinigurado ng doctor ko na okay po yung aking kidney bago ako isabak doon sa CT scan or gawa ng test sa CT scan. Kasi meron silang parang nilagay na liquid sa sistema ko bago ginawa yung CT scan. Medyo uminit yung katawan ko nung nilagay yung liquid na yun sa katawan ko. Based sa blood test, kung hindi po magiging okay yung kidney ninyo, hindi po kayo isasabak sa CT scan. So ako, nag-okay naman po yung blood test ko, na okay yung kidney ko, kaya nag-proceed po kami sa CT scan. Nalaman ko na po yung result ng ating core biopsy. Tapos nakita na rin po natin yung result ng CT scan. Doon na po sinabi ng sensei sa akin or ng doctor ko dito sa Japan na stage 4 breast cancer po yung nandito sa akin na sakit. Tapos sa CT scan nakita na kumalat na siya sa aking lungs. Meron na rin po sa liver, may konting namumuong tumor na sa liver. Tapos yung lymph nodes ko, napakarami na pong cancer cells, kaya pala sumasakit na talaga siya. Tapos yung type po ng cancer ko is HER2 positive invasive ductal carcinoma. Tapos stage 4 na siya kasi nga nagmetastasize na siya or metastatic breast cancer na siya kasi nag-spread na po siya sa ibang parts pa ng katawan ko.
Ang sabi sa akin ng doctor ko is, hindi po muna ako mag-undergo ng surgery and yung sakit ko po is incurable. So yung option po na binigay sa akin is chemotherapy. Kailangan ko mag-undergo ng 6 cycle ng chemotherapy treatment. Pero hindi pa po namin alam kung ano yung gagawin niya after 6 cycles ng chemotherapy. So yun lang po muna i-share ko sa video natin today, yung mga ginawang procedure sa akin bago na-diagnose yung aking stage 4 breast cancer. Sa second video natin, pag-uusapan naman po natin is yung about po sa PET scan and doon po sa aking chemotherapy. Pinag-usapan po sa orientation, yung mga ginawa ko po sa PET scan, and isi-share ko na rin po yung experience ko sa first cycle na aking chemotherapy. Pati po yung mga overall na naramdaman kong side effects after po na aking first cycle chemotherapy. But anyways, yun lang po for today's video. Abangan po yung part 2. Sana po may na-share akong helpful sa inyo today, and kung may questions po kayo about sa breast cancer dito po sa Japan, i-comment nyo lang po dyan sa ating comment section down below. Again, thank you so much for watching. Sa next video po ulit. Bye!